Welcome to my channel again mga kaibigan, at isang electric pan ulit ang ating gagawin. So nawalan siya ng power, sabi ng may-ari, at madalas marinig natin dito nilinis lang, nawalan na ng power. So malamang nag-open yung mga linya niyan. So pagbubukas nito mga kaibigan, dapat ingatan natin yung wiring. Minsan kasi malutong na yung wire niyan, o yung magnetic wire na ginamit, yung pinaka windings, at yung ginamit naman na cable tie, yung plastic na itinatali dito sa motor o yung sa windings, nagtatanggalan na yan. Siyempre sa matagalang gamit, marupok na yan, kaya napuputol siya at nagkakaiwa-hiwalay na yung windings. So, sa paglilinis dapat maingat tayo. So yung ganitong klaseng pan nga pala, or yung pinaka stator motor nito, ito yung maliliit. So ang tawag dito ay special motor. So manipis yung bakal niya at maliit yung pinaka stator o yung bakal. Kung sa presyo, konti lang ang diferensya niya doon sa malalaking bakal o stator motor. So mga kaibigan, ibubuksan natin ito at susubukan natin kung pwede natin i-bypass, kung okay pa yung linya ng starting capacitor at saka dun sa live. So ang una natin chine-check dito ay yung dalawang linya. So pag okay pa siya or may connection, hindi siya nag-open, pwede nating i-bypass or erekta. So pag sinabing i-bypass, hindi na tayo dadaan doon sa thermal fuse na tinatawag. So kung ganun ang gagawin mga kaibigan, dapat i-check din natin yung shafting at bushing nya. So madalas kasi kaya nag-o-open yung thermal fuse, maaaring nawawala na sa align yung bushing nya, lumuluwag na yan. So syempre nahihirapan yung pag-ikot nya, kaya nasusobrahan sa init yung motor, kaya nag-o-open yung thermal fuse. At pwede rin nating i-test yung capacitor nya. So pag bumaba yung capacitor, or pag nahirapan yung pag-ikot ng shafting ng motor, pwedeng bumaba yung value ng capacitor. So yan ang dahilan din kaya nag-o-open yung thermal fuse. So siyempre umiinit yung motor at nag-react yung pinaka-thermal fuse, kaya nag-o-open at nawawalan siya ng power. So una natin ginagawa dito, ito mga kaibigan, inakat natin yung dalawang linya mula doon sa capacitor. So ito kasi yung tinatawag na starting capacitor na linya at yung pinaka live o line 1 ng live ng AC. So ang isang linya ng AC dyan, o yung supply na AC o yung kuryente nya, nandito sa speed, yung 1, 2, 3 nya. So tinetest natin dito itong capacitor kung okay pa siya. So madalas ang value nito ay 1.2. So 1 hanggang 1.2. So bihira siyang tumaas sa 1.5 kasi maliliit lang itong stator motor na ginamit, o yung tinatawag na special motor. Tingnan natin yung continuity niya. So kung medyo makapal, magiging 1.5 ang value niya. Test natin yung capacitor. So i-test natin itong linya ng capacitor papunta dito sa mismo motor niya. So ito yan mga kaibigan. So wala tayong continuity. So nung i-test natin ito, walang continuity or open. So ito naman ang capacitor, mukhang okay pa siya. Okay pa yung capacitor. Ito lang. So hindi natin ito mai-bypass na tinatawag kasi open yung linya.
itong dalawang linya na nanggaling sa capacitor. So pag ganito, alloy ito. So itong ginawa natin mga kaibigan, medyo gabi na to at gusto magamit ng customer, kaya tinry natin na idugtong yung naputol. So hindi bypass ang ginawa natin dito, dinugtong natin yung naputol sa digital. So medyo mahirap lang itong idugtong mga kaibigan dahil so halom ang tawag namin dito. Yung windings niya ay hindi tanso. So halom ang tawag dito, hindi siya kagad kinakapitan ng tingga o LED. So bali ang ginagawa natin dito, iniipit lang ng, bali ang tawag yan, iniipit namin ng tingga. So tuto namin yung tingga hanggang kumapit siya doon sa mismong windings saka dito sa linya. So chinek natin itong kanyang bushing, medyo maluwag. So sisikipan natin yung bushing. So yung lock ng bushing ating sisikipan. So maaari kasi na lumuwag yan, kaya lumakas yung init or uminit talaga yung motor. So isa din yan sa dahilan kaya nag-o-open yung thermal fuse. So pupukpukin lang naman natin ng flat screw yung bushing. So mga kaibigan, bali hinihinang natin dito yung naputol na linya. Bali isang linya lang yung naputol. So kailangan na kasing gamitin ng may-ari. So sabi natin dito, mas maganda ito kung i-rewind. Kaya lang gagamitin na ng may-ari. Kaya sinubukan natin na idugtong yung naputol na isang linya. So nadugtong naman natin. Tapos nahigpitan na natin itong bushing. So pinukpok lang natin ng flat screw yung gilid ng lock ng bushing. So ayan, nilagyan na rin natin ng cable tie. Nagtanggalan na yung cable tie niya mga kaibigan. So medyo mayroon pa lang siyang padikitin sa tingga itong alum. So kailangan kasi kumapit yung tingga dito sa alum para magkaroon ng connection. So bali dyan, pinukpok lang natin yung gilid ng lock ng bushing mga kaibigan para humigpit. So kung hindi kasi hihigpitan natin yung bushing, ayan, bali pinukpok natin, tatlong sides yan, pwedeng 4 or pwede ring 5. Ang mahalaga lang ay humigpit yung bushing, kasi maaaring masira ulit yung motor at mag-stack up yung pinaka-shafting nya kung maluwag itong bushing. So assembly na lang ang natin mga kaibigan. Naigpitan na natin yung bushing, tapos nadugtong na natin yung nag-open na linya ng capacitor. So maaaring doon sa starting capacitor na linya yan or doon sa live. So pag nag-open kasi yung linya ng capacitor, pwedeng umikot pa yan pag pinaikot mo yung bushing o yung shafting. Pero ang nangyari dito, wala talaga siyang power, kaya maaaring yung line ng live ng AC ang naputol. So assemblein lang natin mga kaibigan
At titingnan natin kung okay pa yung lakas ng ikot niya. So okay pa naman yung capacitor na ginamit. So kailangan lang dito maganda yung align, mga kaibigan. So yun ang nagpapatagal sa electric fan o nagpapatibay. Kailangan maganda yung align ng electric fan at lalagyan ng oil. So kung hindi nag-open yung dalawang linya na yan, bali babypass natin. So ulitin natin, mga kaibigan, kung magbabypass kayo na technique or yung tinatawag na ire-recta nyo, hindi nadadaan sa fuse, dapat i-check nyo rin yung capacitor kung bumaba na yung value. Dapat kung 1.5 yung value, 1.5 din ang marireading natin. At yung bushing niya dapat ma-check din, dapat mahigpit. Yung shafting niya walang gas-gas. So yun ang nagpapatagal ng sabi nga ng buhay ng isang electric fan, o yung nagpapaganda ng kondisyon para tumagal ang electric fan, lalo na ngayon tag-init at matagal gamitin ang electric fan. So nabalik na natin yung housing niya, mga kaibigan. Na-align lang natin ng konti. Nalagay na rin natin yung stopper niya. Bali bilog yung hélice nito, o yung fan blades niya. Ayan, o. So sa testing natin, mukhang okay pa naman yung ikot niya, malakas pa. So sa ganitong mga alloy o alum yung windings ng motor, mas maganda ito kung i-rewind natin ng tanso. So dapat din siyempre maganda yung align. Pagkapalit natin ng bagong motor o bagong rewind na motor, dapat ma-align natin ng maganda. Check din natin yung capacitor. So ayan, mga kaibigan, okay na yung ating electric fan na ginawa. Sana ay nakapagbigay ako ng idea sa pag-repair ng isang electric fan. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Pa-like na lang ang ating maliit na channel. Pa-like at pa-subscribe. Ayan, maraming salamat sa panonood.